Hi mga kalinis! For today's video, maglilinis tayo ng bathtub dahil natapos ko na yung kabilang side. So bathtub na lang ang natitira. So ano-ano nga ba ang mga dapat nating tignan kapag dilinisin natin ang bathtub? At ano bang panlinis ang dapat nating gamitin? So nandito ako sa Switzerland and of course iba yung gamit namin product, but I will try to explain it to you kung anong klaseng product ang gagamitin mo. So bathtub to, pero syempre of course the same lang yan sa sink kasi 'di ba? Parehas lang naman ng metal ng sink sa at ang mga tiles sa buong bathroom. So ano-ano ba yung dapat mong tignan? Ano-ano ba yung mga dapat? Kasi sa paglilinis lagi natin tinasabi na ganito maglinis. Pero hindi naman nila sinasabi kung saan mo dapat tignan, nasaan yung mga madumi. So, yan. Sasabihin mo lang maglinis ka, linisin mo yan, 'di ba? But this is what you have to look for. Nakikita nyo ba yung lines na yan? Diba, maputi siya. But look at here. Nagte-turn na siya ng orange. So, yan yung mga bagay or mga side na kailangan tignan nyo kung saan nyo dapat talaga linisin. Kasi meron na mga side na hindi lang basta-basta brush ng brush ng brush ng brush na, dinaanan ko na to. Of course, doon ka magpo-focus sa mga line na may ganyan. And pagdating naman dito, of course, yung calc. Nakikita niyo naman yung calc. And saan ka magpo-focus dito? Yung sa ilalim. Kasi dyan yung mga pumapatak-patak na mga tubig. So, sa ilalim ka magpo-focus. So, actually, I used to work in a hotel here in Switzerland. And yun talaga yung number one check nila. Kapag i-check nila kung tinlinis mo rin pati ilalim. Hindi lang maganda sa ibabaw, kailangan malinis din sa ilalim. So, take a look at here. It's the best example, di ba? So, unfortunately, pagkatapos natin linisin, pagkatapos ng ilang gamit, babalik at babalik din talaga. Pero next time, alam na natin kung saan lilinisin. So, this is my head shower. So, itong head shower naman na to is itong calc na to. Hindi siya natatanggal, pero I will show you later. So, take a look at the head calc. So, yan, sprayin lang natin siya, babrushin lang natin siya, at yan, tignan nyo. And, pwedeng nyo itong ilipat para mas malinis nyo yung ibang part, at ilipat. At, maganda rin linisin ang head showers kasi minsan, may mga bubu na siyang mga dumi, nahaharangan na yung ating mga head shower. So, para mas maganda yung labas ng tubig. Ano pa ba ang dapat nating linisin? So, here is labasan ng tubig. So, ito, lilinisin din natin siya. Dito sa Switzerland, talaga nililinis to. Kapag professional cleaner ka, nililinis mo rin yan. Ang hindi ko na talaga nililinis yung kaloob-looban na nito. Pero pwede mo na siya linisin. Lilinisin mo rin dito. Kasi dito parang naglulumot-lumot yan. And then, inside there. Ito, nakakalimutan to ng maraming tao. Nalinisin yan. Actually, yan ang pinaka number 1 na dapat nating lilinisin kasi nandiyan dyan. Kahit sa sink ng lababo, kahit sa ang sink ng kitchen, wag natin kalimutan linisin yan kasi nandiyan dyan ang mga buhok, nandiyan ang maliliit na dumi at nagbabarado, then magkakaproblema. So, ito yung ginagamit kong paninis siya. Pinapasok ko sa loob at binabrush ko and then hanggang dito, medyo malinis siyang tignan at syempre, walang mga sumabit na mga buhok. So, normally, pag madumi yan, gaganyanin mo lang yung buhok, diba? Lalabas na yung buhok. But, of course, linisin natin yung lumot na nakapaligid na maliliit. And then, yan. So, yan, yung mga most of the thing na dapat natin tingnan pag lilinisin. And then, ito, I don't know if you have it, but usually just brush it everywhere and look saan yung madumi. And then, sa bathtub, saan ba dapat linisin? Brush lang ba ako na brush? Brushing ko lang ba lahat? No! Yes, of course, brushin mo lahat. Pero titignan mo rin kung saan yung linya ng tubig, kung saan kayo nag-ano. So, nakikita mo yan? Ayan yung linya. So, doon ka mas mag-focus. First line, and then there will be also second line actually. Ewan ko kung nakikita sa video, but there is a second line there na doon tayo mas magpo-focus. Doon tayo magkukuskus, magdidiin. Na hindi lang basta-basta, okay, dinaanan ko na. Kasi, may iwan pa rin yung mga, nakikita nyo na parang libag-libag na yung tubig yan na naiwan. So, that is how you do it. So, yun na nga. Papakita ko na lang sa inyo after ko nang malinis. Wait.
bago ko makalimutan, ang ginagamit ko lang dito sa lahat ay calc cleaner. Actually, pwede kayong gumamit ng, ano ba yung calc cleaner? Calc cleaner, yan yung, calc is a build-up na parang magiging, yung bato-bato na ganyan-ganyan. Yan yung tubig na natuyo, na namumuo. So, yan yung calc cleaner. Yan yung lahat na natin hahanapin. So, itong calc cleaner, pwede mo sa lahat panglinis, sa sink, sa lababo, kahit sa kitchen lababo, sa lahat. Kasi, actually, magandang gamitin sa bathtub yung Sunrox. Yung Sunrox ba yung tawag dun? Ina-add ko siya ng konting tubig. Pero, kasi meron akong black spot dito and I don't want that na magputi-puti. Kaya, hindi ako gumagamit niya. Kaya, calc cleaner lang ang ginagamit ko. So, in-spray ko lang siya everywhere. Spray everywhere. Where I talk about earlier. Spray everywhere. Everywhere. And syempre sa walls. Huwag natin kakalimutan yung walls. Lagi nating lilinisin yung walls. And then, of course, pagkatapos mong spray, wait ka lang ng couple of seconds and then pwede ka nang mag-start mag-brush. So, nung stop ko yung video, nag-spray pa ako kasi gusto ko talaga marami. Everywhere talaga gusto ko covered and medyo matagal-tagal. Mga 2 minutes nating binababad. And then, ano bang klaseng sponge ginagamit ko? Normal sponge. Come on. Yung mga binapanaan na ngayon sa YouTube, ang mamahal ng mga sponge, ganito ganyan. Mamili na kayo ng sponge. Ang ginagamit kong sponge, ito ay galing sa pinaggamitan ko sa kusina. Ginamit ko muna ito panglinis sa kusina. Tapos ngayon, ginamit ko dito. Panglinis naman sa banyo. Para double na gamit. At saka kagandahan nito, kapag ginamit mo muna sa kitchen, medyo gamit na siya. So, yung green spot or black spot sa likod is, hindi na siya matigas at hindi na magagasgas yung mga gamit mo sa banyo. So, habang naghahantay ako, let me show you how I do this. So, isus ko lang siya and then, voila! Kita nyo ba kung gaano karami? Isipin nyo kung gaano karami, ha? Ang nandiyo dyan, kung linisin yan palagi. So, mga kalinis, pagkatapos natin silang sabunan. So, sinabunan ko na siya, hindi ko na lang pinakita. Nabuo na parang paano yung sabunan yung katawan nyo, talagang malinis na pagsabon. Anlawan din natin siya kung gaano natin anlawan ang mga katawan natin. Same lang din dito sa lahat. Tinututukan ko rin yan ng water dyan. So pagkatapos natin siyang anlawan, ano-ano ba yung dapat nating patuyuin? Dapat ba buo patuyuin? No. Wag mong papatuyuin na lahat kasi kailanganin mo na napakaraming lumpe or I don't know, bimpo sa Tagalog. And ano ba ang dapat mong palang patuyuin? So, lahat ng may ganito, lahat ng steel, patuyuin natin siya. And so, para makita mo, kumikintab na siya. So, patuyuin din natin yung ilalim kasi nandoon yung tubig. So, make sure na yung ilalim kasama. Let's see. So, ayan lang pinapatuloy ko dyan. And actually, ang bathtub is maganda yung matuyo mag-isa. Napakaganda yung matuyo mag-isa kasi pag pinunasan mo yan ng basahan or lumpe, ay makikita mo yung mga small parts. Kasi puti lagi, di ba? Mga small parts nito. So, magmumukhang madumi. Kaya hinahayaan natin siyang matuyo na mag-isa. Para ganun pa rin ang linis niya. And hindi naman siya masama. Madali naman siya matuyo mag-isa. Ang pinaka number 1 ko lang talaga pinagnasan yung wall. Yan. Pero yung punas is of course yung wag lang nagtutulo-tulo. And that's it. Thank you mga kalinis. Ito na ang ating napakakintab. Tingnan natin sa ilalim. And tingnan natin ang dumi kanina sa mga side-side. Of course, wala. Dahil
Yan, thank you.